maging sa gitna ng mga pangyayari, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga sitwasyon, ang isang bagay na tandaan po natin, hindi tayo iiwan ni pababayan kailanpaman ng ating Diyos, at ang kailangan doon, you need to become strong and you need to become truly a believer pagdating sa salita ng Diyos. Okay? So this morning, I want to share something in the Word of God na madalas ay sa panahon po ngayon ay not to take for granted, or hindi parang hindi pinaniniwalaan at hindi naunawaan, dahil ang sinasabi nila, yan lang ay sa mga nagdaang kapanahunan. But I believe that even in our times today, nakikita ho yan at ma-encounter mo yan. That's why sa atin, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang istorya ang buhay natin. May kanya-kanyang mga kwento ang buhay natin. Ano ang ating mga nakaraan, ano ang mga pangyayari sa buhay natin, and afterwards, natagpuan tayo ng Panginoon. And I believe na sa Kanyang ginawa sa buhay natin, hindi dapat nananatili na naroon sa isang sulok, kundi ito ay ating bigyang diin, because kung paano na tayo nagkaroon ng pag-asa, paano na nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay, iyon din ay kailangan ng tao. So, it will always be a medicine, good news. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mabuting balita o ang mga naranasan natin, ito ho ay nagiging gamot para sa maraming tao. And that's why even as you go and join with me in Luke chapter 8, I want you to go with me, Luke chapter 8 verses 26 to 39, and we just want to read from this passage of Scripture na ang aking title for this morning is, Ano ang iyong kwento? What is your story? Luke chapter 8, verses 26. So sabi roon, Then they sailed to the country of the Gerasenes, which is opposite Galilee. When Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in a house but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Jesus then asked him, What is your name? And he said, Legion, for many demons have entered him. And they begged him not to command them to depart into the abyss. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Then the demons came out of the man and entered the pigs. And the herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. When the herdsmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it told them how the demon-possessed man had been healed. Then all the people of the surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned.
The man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, "Return to your home and declare how much God has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Heavenly Father, open the eyes of our understanding. And Lord, help us to see what the normal eye cannot see, and help us to hear what the Spirit of God is saying unto us. And that, Father, let what you have done at the cross of your grace and mercy, displayed through our Lord Jesus Christ, even your everlasting love, become part of our lives, and that, Lord, be displayed in our lives, and that truly what you have done in our lives become a light as well unto others. That if you can do it in our lives, then you can do it in the lives of others. We honor and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Sa ngayon, kapag titingnan ho natin, napakaraming mga patutuo na most of the time ang ikinokwento ay yung mga masasamang pangyayari at nauubos ang oras na ang binabanggit at ang ikinokwento or isinasaysay ay yung mga karumal-dumal na mga pangyari o mga masasamang ginawa, and afterwards, saglit lang kapag sinabi ng sila ay nakakilala sa Panginoon. You see, one of the things that we have to understand wherever we go, especially among us as believers, ikaw at ako ay merong kwento ng kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. May kanya-kanyang kwento ang ating mga buhay. At sa bawat kwentong yon ay makikita mo kung ano ang habag ng Diyos, ano ang pag-ibig ng Diyos, at ano ang biyaya ng Diyos na siyang kailangan ng napakaraming tao. Sa ngayon, kapag tayo ay namulat sa ating kapanahunan ngayon, ang halos makikita natin ang mga bata dahil sila ay pinapalaki na ng kanilang mga yaya na walang iba kundi ang mga gadgets. Makikita natin na ang tingin nila sa lahat ng bagay ay parang yung mga laro na nakikita nila, and they are not aware of the spiritual world. At maging tayo na naroon sa syudad, hindi tayo aware sa tinatawag na mundo ng mga spirito o mundo ng kababalaghan na kung saan ito ay iwinawaksin natin dahil nasa modernong kapanahunan tayo. Pero kapag tayo napunta ng probinsya o kaya sa mga baryo-baryo, ay nabubuksan muli yung isip natin. And sometimes, if you are not aware, even in the city, nagtatransform na rin ho ang mga demonyo. Okay? Pero hindi ho tao yan. And you will see, actually, they are about spirits. If you can join, if you will be able to join in missions, I believe may encounter niyo sila during mission times. Pati dito, nung magsimula akong pumunta sa lugar na to, na-encounter ko na yung mga sinasapian ng mga demonyo. Okay lang yung mga sinasapian, pero yung ikaw ang titirhan ng mga demonic spirits, that is a different story. So katulad po ng istorya ng taong to, na kung saan ang sabi roon, napakaraming demonyo ang tumira sa kanya. Kaya nung tanungin ng Panginoon, ano ang pangalan mo? Ang sabi niya, Legion. Na which is, eto ho, ay tumutukoy sa ilang libo, halos 6,000 na bilang ng mga demonyo na naroon o mga spirito o masasamang spirito na naroon at nakatira sa kanya. Kaya isipin mo na lamang ano ang kanyang katayuan. So, what if you will encounter these things in your life? Because I believe each and every one of us, we encounter them. Kanya lamang, hindi kasi natin alam yung mundo ng kababalagan. O yung tinatawag nila na kumbaga the world of the spirits.
That's why as believers, we need to become strong and who Jesus is in our lives. Sino si Jesus at anong kapangyarihan na meron doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Kasi kapag tiningnan ho natin, madalas ang sasabihin natin ang isang pangyari, pero hindi ho lahat, hindi lahat. That's why we need the Holy Spirit para malaman natin kung ang isang bagay ay merong bang kaugnayan, kung ito ba ay natural lamang na mga pangyayari or ito ay may kaugnayan sa pag-atake ng kaaway para sirain at para wasakin ang buhay ng isang tao. Because if you will go with me in the book of John chapter 10 in verse 10, John chapter 10 in verse 10, ang sabi roon, the thief comes only to steal and kill and destroy. So ang magnanakaw, ang kanyang layunin ay para magnakaw, para pumatay, para magwasak. And Jesus said, I came that they have life and have it abundantly. Okay? So, if you will go with me, 1 Peter chapter 5 in verse 7, na wherein kailangan ito ay matutunan ng maraming mananampalataya o ng bawat isa sa atin. So ang sabi roon, casting all your anxieties on Him because He cares for you. How many of us, we are bound by anxieties? Gaano karami sa atin? Tayo'y nakatali sa alalahanin sa buhay na to. Tayo nakatali doon sa mga pangyari't kaganapan. That's why if you are looking at what is going on today, the war that is going on in the Middle East, eto ho, kaya apektado ho lahat ng presyo ng bilihin dyan dahil tataas ang sa langis, yung presyo ng langis. Kaya kahapon nakita ko kung gaano na maraming tao ngayon ang nagpapanik dahil sa pagtaas ng petroleum products. Kanya ang haba ng pila sa mga gasolinahan. Okay? So you see, there will always be anxieties. But you have to understand, if there are cares in this life, God cares for us. Kaya ang sabi roon, we need to learn to cast our cares. Yung ilagak natin, paano mo ilalagak? Itatapon mo, ibibigay mo sa Panginoon. Dahil, ang sabi niya roon, may pakialam siya sa iyo. He cares for you. Then verse 8, we have an enemy. Okay? Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So that's why there are things in our life na mga bagay-bagay na nagaganap, bagay-bagay na nangyayari na dapat mong malaman, Lord, eto ba ay natural consequence? Eto ba ay likas na pangyayari lamang? O eto ba ay bunga ng sowing and reaping? Or merong atake ang kaaway? O may bahagi ba rito na kung saan ang naisin ng kaaway ay sirain, wasakin at ikaw ay patayin? Okay? So, be sober-minded. So, ang sabi niya roon, be sober-minded, be watchful. Show me the Amplified Classic. So, ibig sabihin po noon ay yung pong ating, ang sabi niya, be well-balanced o yung temper natin. How is your temper? Tingin mo katabi mo. Ano temper? Ha? Para ka bang sinasapian o ano paman? Di ba? Nung unang araw, pag nag-aaway ang mag-asawa, merong mananampalataya noon, ang sabi niya, in Jesus' name, lumayas ka sa aking asawa. Dahil akala niya sinasapian ng demonyo. Di ba? So ang sabi niya roon, be temperate. Ang isang bagay na dapat mo makita doon, yung temper natin. How is your temper? So, sober of mind, be vigilant and cautious at all times for that enemy of yours. You have an enemy. At siya ho ay gutom na gutom. Hindi ho siya pupunta sa hindi mananampalataya. Ang pupuntahan niya ay ang mga mananampalataya. Pero tandaan mo, ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayahan. If you will go with me, Luke chapter 10. Luke chapter 10 verses 17 until 18. Go with me. So ang sabi roon, eto ho, nung pagkatapos na utusan ng ating Panginoon ang mga alagad, 70 sa kanila, binigyan ng Diyos ng kakayahan na magpalayas ng mga demonyo o magpagaling ng mga misakit, and afterwards, sila ho ay dumating at ang sabi nila sa Panginoon, eto ho yung nangyari.
Okay? So, that's why when God will go with you and God will want you to go to people, ang dadalhin mo ay walang iba kundi ang mabuting balita. Then, ang sabi roon, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Okay? So sabi nila, ultimo mga demonyo, ultimo mga demonic spirits, kasi inutusan sila ng Panginoon na humayo at mangaral ng mabuting balita. Ang sabi nila, kapag pagpasok nyo sa tahanan, sa isang tahanan, kapag kayo'y pinatuloy, ang sasabihin nyo, kapayapaan sa tahanang to. At pagkatapos noon, ang mga misakit, sabi niya, pagalingin ninyo ang mga inaalihan o sinasapian ng Espiritu ay inyong pagalingin. Okay? So that's why pagbalik ho ng mga alagad, nag-report sila sa Panginoon at ang sabi nila, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. So dapat mong malaman anong kapangyarihan meron sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay? So, that's why afterwards, in verse 18, ito sabi na, and he said to them, I saw Satan falling like a lightning flash from heaven. Ang sabi ng Panginoon, nakita ko kung paanong bumagsak ang diablo. Okay? Then, in the next verse, ang sabi niya, next verse, behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. So, ang sinasabi riyan ng Panginoon, kapangyarihan sa isip at maging sa pisikal o anumang bahagi ng buhay natin para ikaw ay magtagumpay at mangibabaw sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. So walang kapangyarihan ang kadiliman sa buhay mo. Okay? And the Word of God says, and nothing shall in any way harm you. So we need to learn to become strong in the Word of God. Then, in the next verse, ito sabi niya, nevertheless, do not rejoice at this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are enrolled in heaven. Alam po natin, itong mga nakaraan, nag-enroll kayo ng inyong mga anak, di po ba? Anong ibig sabihin ng pag in-enroll ninyo? Na isulat ang mga pangalan nila, naroon doon sa listahan. Actually, in other translation, ang sabi niya roon, rejoice that your names are written in heaven. Nang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, nakasulat sa kalangitan. Iyan ho ang isang pinakamahalaga na dapat na iniintindi ng bawat isa sa atin. Na darating ang araw, lahat po tayo gagraduate sa buhay na to at sa pag-graduate natin, ang pinakatiyakin natin yung pangalan mo nakasulat sa talaan ng kalangitan. Hindi bale na hindi ka kilala sa mundo, basta kilala ka sa langit. Dahil kung kilala ka nga sa mundo, pero pagdating naman doon sa langit, wala ang iyong pangalan, because you can read in Revelation chapter 20, it speaks about there, na ang lahat ng wala ang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Okay? So, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So iyon ang isang bagay na pakatiyakin natin habang tayo nabubuhay, habang tayo may pagkakataon na ang pangalan po natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang ating tsansa o ang pagkakataon ay habang tayo ay nandito sa daigdig na to. Habang tayo ay may hininga, habang tayo ay nabubuhay. Amen? So, go back with me
in Luke chapter 8, lahat po to, going back to verse 26, lahat po yan, ma-encounter mo yan. So kung hindi mo pa na-encounter yan, sino sa inyo hindi pa nakaka-encounter ng demon possess? Ha? Alam po ba ninyo, ng mga unang araw, nung nagsisimula tayo ng gawain dito noon, kasama ko, bagamat wala na kasi karamihan ng matatanda noon, kasama ko ang mga matatanda, tinatawag nila ako palagi kapag merong demon possess, inaalihan ng demonyo. At merong isang umaga, yung ating mga matatanda noon, hindi na sila, wala na kasi sila, kaya walang magpapatunay eh. Pero, naikukwento nila palagi na merong isang pangyayari, tinawag kami sa isang bahay para magpalayas ng sinasapian ng demonyo o sinasapian ng masamang spirito. At habang kami ay nandoon, isa ho sa kasama natin na may edad na, ang sabi sa kanya, aalis ako rito pero saan ako pupunta? Sa'yo na lang ako lilipat. Tinuro yung isa. Pagkaturo sa kanya, sabi niya, hindi pwede. Tapos tumakbo na palabas. Dahil sabi niya, Pastor, lilipat daw sa akin. Kaya tumakbo palabas. Paano kapag na-encounter nyo ang ganitong mga pangyayari? Kasi kahit saan ka pumunta at kahit saang probinsya ng ating bansa, I believe, at hindi lang ng ating bansa, ultimo sa iba't ibang bansa. Naranasan po namin to. Sumama si Brother Neil sa amin, pinag-drive kami, punta kami ng Nueva Vizcaya. Okay? At kami ay tumuloy sa isang hotel. Hindi madalas na tinutuluyan ng mga tao. Dahil iyon lang ang nag-iisang hotel. Wala namang nagpatuloy sa amin ng kanilang bahay. Dahil masikip ang mga bahay nila. At ilan kami? Ako, Sister Jane, si Pastor June, si Pastor Jenny, then si Brother Neil. So tumuloy kami sa isang lugar. Dahil ayaw din namin makaabala sa iba. So tumuloy kami. Pagdating ng gabi, natutulog kami. Tig-isa kami ng kwarto. So 3 kwarto yung aming okupado. Then, si Brother Neil, nung siya'y natutulog na, ang sabi sa kanya, umusog ka at hihiga rin ako. May nagpausog sa kanya at humiga at mula doon na-paralyze yung buong katawan ni Brother Neil. Anong gagawin mo pag ganon? Naalimpungatan siya, hindi siya makakilos, paralyzed ang buong katawan niya. Ang gumagana lang yung isip niya, kaya ang alam niya, dahil narinig niya yung patutuo ko noon, ang gumagana lang sa isip niya, or rather, ang gumagana lang sa kanya yung isip niya. At ang sinasabi niya, Jesus, 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 hanggang yung buong katawan niya ay na-unlock. So, lumaya siya. So, pagkasabi niya, Jesus, pagkatapos nun, nagpatugtog na siya ng praise and worship. So, nakatulog siya. Yung cellphone niya. Kaso, pagdating ng madaling araw, nalobat. Akala niya, pinatay yung cellphone niya. Iyon pala, nalobat yung cellphone niya. So, tayo siya. Gising siya. Ayaw na niya matulog dahil baka mamaya, maulit-uli. Lumabas. Paglabas niya, doon sa mesa, doon sa umpukan, yung inuupuan, pagtingin niya, sabi niya, bakit ang liliit ng mga taong to? Nakakita siya ng mga maliliit na nilalang na nandoon, kumikilos doon sa mesa. Sabi niya, ano ba itong napuntahan namin? Okay? So, we experience those things. Ako sa Benguet, unang mission ko noon. Pagdating ng hating gabi, sarado yung buong kwarto, yung mga bintana. Biglang bumukas yung 2 bintana. At may pumasok din. Ang sabi roon, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam teritoryo ko to? Papatayin kita. Pagkasabing papatayin kita, wala na.
Wala na akong puwersa, di na ako makakilos, di na ako makatayo. Pero yung isip ko gumagana. Jesus, 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 Jesus. Hanggang bigla kong sinigaw, Jesus. At pagkatapos nun, tumayo ako at ang sabi ko, hindi mo to teritoryo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa teritoryong to at hindi mo pagmamay-ari ang mga tao sa lugar na to. Okay? So you see, we experience those things. Gusto niyo magkwento pa ako? Marami akong kwento sa mga ganyan, sa mga mission. Okay? So you see, kapag hindi mo alam kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos at kapangyarihan na meron ka, pwede kang paglaruan ng kaaway. Pero hindi tayo itinalaga sa daigdig para maging laruan o maging biktima, kundi tayo itinalaga ng Diyos para maging asin at ilaw dahil si Kristo Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo at lahat ng ating kasalanan binayaran. Kaya nga hindi na tayo tinatawag ng Diyos bilang makasalanan kapag tayo kumilala sa Panginoong Jesus dahil ang ating pagiging katwiran ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naging kasalanan si Jesus upang ikaw at ako maging katwiran ng Diyos. So dito, Jesus, actually, bago nga dumating yung verse 26, kung makikita mo mula doon sa verse 22 hanggang 24, anong sila ay naglalakbay dahil sinabi ng Panginoong Hesus, tara, punta tayo sa kabila. So pagkatapos niyang mangaral sa kabilang ibayo ng Galilea, ang sabi niya, tara doon sa kabila. O tara doon sa lugar kung saan ayaw puntahan ng mga Hudyo dahil kung iyong uunawain, walang ugnayan ang mga Hudyo sa mga Hintil o sa mga hindi Hudyo dahil sa kanila, ang mga hindi Hudyo ay mga marumi. Okay? So sila ay marurumi. That's why if you are reading Matthew, Mark, Luke, John, magkakaiba ho yan. Tandaan ho natin na ang bawat aklat o bawat ebanghelyo na sinulat, iyan ho ay isinulat para sa mga grupo ng tao na gusto nilang malaman kung ano ang kwento o ano ang ebanghelyo. So, because you have to understand whatever your story is, that is actually the gospel of Jesus Christ. Why the gospel of Jesus Christ? Dahil ang makikita, ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Okay? So dito, pangunahin na makikita mo, it is a display of the mercies of God, of the love of God, and the grace of God. Okay? So, iyon ang makikita mo. Dahil dumating siya rito, o ang pinuntahan dito ng Panginoon ay hindi ho mga Hudyo. Ito ay mga Hintil. So, one thing that you have to understand, number one, it is a display of the mercies of God. It is a display of the love of God. It is a display of the grace of God. Mercy, habag. Okay? Biyaya ng Diyos na wherein ikaw ay hindi karapat-dapat, ako ay hindi karapat-dapat, pero ginawang karapat-dapat ng Diyos. Habag na kung saan dapat tayo ay parusahan, pero hindi tayo pinarusahan dahil ang kanyang ibinuhos ay yung biyaya niya sa atin. Walang iba kundi ang pagmamahal niya. Okay? And the thing is, God knows you. So katulad ho ng taong to, katulad nitong sinapian o tinerhan ng maraming demonyo o mga masasamang spirito o tinatawag na maruruming spirito, God knows that person. Kaya ang sabi niya sa mga alagad, tawid tayo doon. Pero bago sila makatawid, sila ay nakaranas ng iba't o ng tinatawag na unos o ng bagyo habang sila ay tumatawid ng dagat. Okay? Habang sila ay tumatawid ng dagat, makikita ho natin na muntik nang lumubog ang kanilang sinasakyang bangka o maliit na barko. Habang sila ay pupunta roon. And you see,
Afterwards, ginising nila si Jesus at ang sabi nila, don't you care, malulunod na tayo. Wala ka bang pakialam? Sometimes sa mga pangyayari sa buhay natin, akala natin walang pakialam ang Panginoon, pero ang inaantay lang ng Panginoon, ikaw at ako, tumayo doon sa pananampalataya natin at sabihin natin, manahimik ka sa aking buhay. Okay? So, ang sabi roon, he got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. Then verse 25, eto ang sabi niya, where is your faith? Saan ang pananampalataya niyo? Kapag dumarating ang problema, nasaan ang mga pananampalataya natin? Nasa talampakan. Okay? Nang sabi nila, nasaan ang mga pananampalataya ninyo? Bakit ho? Nakita na nilang iba't ibang himala ng Panginoon. So the same thing sa atin. So makikita ho natin, God knows this person. Pinuntahan ng Panginoon, sinadya ng Diyos. That's why even with us, I want to tell you, God knows you. Kilala ka ng Diyos. That's why, yung tingin mo dapat sa sarili mo ay hindi batay doon sa kung ano ang sinasabi ng sanlibutan. Hindi batay doon sa ating mga degree. Hindi batay doon sa kung anong meron tayo at anong narating natin sa buhay. Ang dapat na makita mo roon is ano ka sa harapan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay umunlad. Ang nais ng Diyos, ikaw ay maging asin at ilaw. Ang nais ng Diyos, ikaw ay maging patotoo sa iyong kapaligiran ng iyong mga kilala at sa buhay mo ay makita ano ang ginawa ng Diyos. God knows you. And because God knows you, God knows your address. Kahit saan ka, dito sa lugar na to, makikita natin yung tao na kanyang pinuntahan. Saan ang tirahan niya at bakit doon lumapag ang Panginoon? Bakit doon mismo sa areang yon na kung saan alam niya na naroon ang isang tao na kinatatakutan at iniiwasan ng kanyang mga kalugar? Okay? Isang tao na ang kanyang tirahan hindi na sa bahay nila. Isang tao na sa loob ng maraming taon, hubot-hubad na naglalakad sa mga kabundukan, sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng tao. At doon ay sumisigaw, umaatungal, umiiyak, hinihiwa ang kanyang sarili. So sinubukan siyang igapos ng mga tao sa pamamagitan ng tanikala, pero hindi siya kayang gapusin dahil kahit 10 demonyo nga lang ang tumira sa iyo, wala silang magagawa. Para lang silang, ang lakas kasi ng 10. Just imagine, 10 katao versus 1. Ano magagawa niyan? Okay? O lalo na kapag sinapian na, hindi mo yan kayang pahupain. At alam ng Diyos, God knows. If God knows your address, God knows your situation. Kaya nga kung alam ng Diyos yung address mo, sa bawat pangyari kapag natutuho tayo na manampalataya sa Panginoon, God will send people to come to us. Hindi ho yung tayo yung maghanap, kundi tayo yung hahanapin at sasabihin, ikaw ba si? We have experienced those things. Okay? So God knows your address, God knows your situation, and God has loved you with an everlasting love. Hindi inantay ng Diyos na makarinig muna ng mabuting balita ang taong to. Diyan mo makikita yung biyaya ng Diyos. Diyan mo makikita yung habag niya. Hindi niya antayin, ikaw ay gumawa ng mabuti bago ka kalingain ng Diyos o bago ka mahalin ng Diyos. Pinuntahan niya sa ganong sitwasyon ang taong to at mula roon ay kanyang pinalaya ang taong yon. Okay? So the same thing with us. Concern ng Diyos sa atin at mahal tayo ng Diyos. Even before we believe in Him, I believe, even the early days, bakit preserve ng Diyos ang buhay mo mula pagkabata hanggang ngayon? Dahil meron siyang inilaan para sa iyong buhay na kung matututo lang tayong makinig at sasabihin, yes Lord, ay mabubuksan sa atin at makikita natin at magiging bahagi ng buhay natin. That's why
You have to understand this is a display of the mercies of God and the grace of God and the love of God. Another, it's a display of the power of God over the works of the devil. Okay? So nagpapaalala sa atin, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao? Isang tao na naroon sa ilalim ng demonyo o ng spirito o ng masamang spirito. You see, there are lots of people that they don't know. They are under the power of the devil. Okay? So ano ang gagawin ng dyablo kapag ikaw ay naroon sa kanya? Aalisin ka sa isang malinis na tirahan at dadalhin ka sa isang maruming tirahan. How many of you would like to live in the cemetery? Sinong gusto maging ang address niya, ang tahanan niya at tirahan nila, o kaya kapag tinanong, saan kayo nakatira? Sa sementeryo. Siguro yung sementeryo dito sa Manila maganda. Pero paano yung sementeryo sa probinsya? Alam ba niyo kaibahan ng sementeryo sa Manila at sementeryo sa probinsya? At least maraming ilaw. Punta ka ng Manila Memorial, di ba? Maraming ilaw, maraming gwardiya, maraming tao nakatira sa paligid, may mga caretaker, meron kang binabayaran monthly. Punta ka sa North Cemetery ba yon? Maraming nakatira. Na ultimo mga nitso, iyon na ang tahanan nila. Di ba? So okay lang kung sa Manila, medyo malinis pa, may taga-maintenance. Pero paano kung sa probinsya, doon ka sa sementeryo tumira? Kaya nyo? Tanong mga katabi mo. Ha? Kami nga lang, yung dadaan ka lang, paano kung ang bahay nyo? Punta ka sa bahay sa probinsya. Lahat ba yan merong street light? Wala. Paano kung ang bahay mo katabi sementeryo? Ha? Punta ka sa aming tribo. Katabi, mga nitso. Katabi, mga libingan. See? Ang tawag po ng mga Hudyo diyan, maruruming mga lugar, kaya nga ang patay, itinuturing na marumi. So ano ang gagawin ng dyablo sa iyo kapag ikaw ay sinapian niya, kapag ikaw ay kanyang ginawang tirahan, ang gagawin niya, dadalhin ka niya sa maruruming lugar. Aalisan ka ng katinoan ng pag-iisip, kaya makikita mo, alam natin, ang tawag natin sa kanila, mga taong grasa. Pero hindi pa sukdulan na sila ay naging tirahan ng dyablo dahil dito ang sabi po rito, if you go back with me in verse 27, ang sabi roon, for a long time, okay, when Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time, he had worn no clothes. Kapag nakakita ka na, even dito sa syudad, yung nakikita mong hubot-hubad na naglalakad na wala sa katinuan dahil kinuha na ng dyablo o ng demonyo ang kanyang katinuan. Okay? And that is what we call sila'y inalisan ng damit. They were strippen of their clothing. They were strippen of their dignity. They were strippen of anything by the devil. So ang sabi ron, for a long time, he had worn no clothes. Yung nakikita mo na may mga damit pa at merong, kumbaga, medyo maayos pa, nasa katinuan pa yan. Dahil alam nila kung ano yung gusto nila, alam nila kung ano ang hinihingi sa'yo. Meron nga, bibigyan mo ng pagkain, ayaw niya. Sabi niya, hindi, pera. Pagkatapos, pag binigyan mo ng pera, ang bibilihin hindi pagkain, bibili na sigarilyo. Alam pa niya, sabi pa niya sa tindera, Marlboro. Kaya sabi namin, paano mo sasabing demon possession? Alam niya. Ang demon possessed, hindi niya alam. Okay? So ang sabi roon, for a long time, he had worn no clothes and he had not lived in a house, but among the tombs. Wala siyang tahanan.
wala siyang tirahan. See, tatanggalan ka ng address at ilalagay ka sa isang lugar kung saan ikaw ay magiging tahanan ng karumihan. Uncleanness. Okay? Na wala siyang ginawa. If you read the story na kung saan nagpupunta, sinusugatan ang sarili, sumisigaw, humihiyaw. Ang daming sugat. Fresh wounds. Okay? And you will see, iyan ang gagawin ng dyablo sa isang tao o gusto niya na maging sitwasyon ng tao. But you can also know the power of Jesus. Hindi kailangang i-post sa Facebook. Hindi kinakailangang idaan sa TikTok. Walang Instagram ang Panginoon noon. Pero isang pangyayari na kung saan hindi pwedeng itanggi ng mga tao or hindi pwedeng sabihin nila, ay hindi totoo yan. Ako nung dati, sabi ko, ang tanong ko palagi sa Panginoon, Lord, bakit dinamay mo naman yung kabuhayan ng mga tao? Ba't mo idinamay yung mga baboy na nariyan? Dahil ang sabi roon, 2,000 baboy ang naroon sa katabi. Okay? And afterwards, merong nangangalaga. You have to understand that during those times, yung mga baboy na yon ay hindi ho katulad ng ating kapanahunan ngayon na for consumption. Ang mga baboy na yon ay ginagamit sa pag-aalay o paghahandog para sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao sa kapanahunang yon. If you go to our province, ang pinakamahal na baboy ay yung mga native na baboy, yung mga kulay itim. Dahil ito'y ginagamit para sa mga seremonyas at mga ritual. Hindi ho kulay puti. Mura lang pag kulay puti. Pero yung kulay itim. Okay? Eto, hindi ko alam. Di ba nakasama ka noon sa Sagada? Sa Besao? Ha? Nakasama ka ba doon sa kwarto na kung saan lahat kayo nagtakbuhan sa kwarto namin? Ha? Ha? May kwento ho kasi. Nung mag-mission kami noon sa Besao, alam po niyo ang Besao? Kalapit ng Sagada. Okay? So, inilagay kami sa isang hotel. Hindi ko alam kung kasama si Brother Neil noon. Ha? Hindi? Kasama ba? Ha? Iba yon. Biskaya yon. Biskaya yung sinasabi mo. Ha? So, okay? Marami ho kaming kwento. Hindi kami mauubusan dyan. Yung gusto niyo yung hating gabi na para bagang may kadenang hinihilat, parang may kabaong na hinahatak, tanong niyo, Sister Myra. Pwede siya magkwento. Okay? Dapat, Sister Myra, isama mo si Pastora Eder para makita niya yon. Okay? At maranasan mo paano tumakbo habang nakikita mo yung ganon na yung paa mo ay hindi umaalis. Okay? So you see, Jesus Christ came. And afterwards, ang sabi niya doon sa demonyo, lumayas ka sa kanya. Lumayas ka sa kanya. You have to understand that demons are also subject to us in the name of Jesus. Sa pangalan lang ni Jesus, hindi sa pangalan mo. Okay? Sa pangalan ni Jesus. Kaya pagkatapos po noon, so sabi nung demonyo is, pwede ba, huwag mo muna kaming palayasin na wala kaming pupuntahan, baka papuntahin mo kami sa abyss. Yung abyss po, iyan ho ay lugar na inilaan ng Diyos para sa mga demonyo or demonic spirits na pagdating ng araw ng tinatawag na kapighatian na darating sa daigdig, lahat ng demonic spirits, lahat ng demonyo na nariyan pakakawalan. Pero praise God, dahil wala na tayo pagdating ng araw na yan. Wala tayo sa lugar ng daigdig. Pero pakakawalan yan sa daigdig.
Okay? Pwede yung basahin. I think in Revelations chapter 9, nakasulat yon. Okay? You can read. Sila'y pakakawalan. That's why as people of God, you have to understand, lumapit ang mga demonyo at ang sabi nila, Panginoon. Actually, they are bowing before Jesus. They are calling Jesus as Lord. Sabi nila, huwag mo kaming dalhin doon. Ang sabi nila, alam namin, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang kabanal-banalan. And then, sabi nila, kung pwede. You see, nothing happens in this life without the permission of God. Even in our lives as believers. Hindi ho basta makakagawa ang dyablo sa buhay natin kung walang pahintulot mula sa Diyos or kung hindi mo pahintulutan. That's why yung James chapter 4 verse 7, ang sabi niya roon, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Okay? Pero marami kasi hindi nagsasubmit kay Lord. Gusto nilang i-resist ang devil. Gusto nilang labanan ang dyablo, pero sasabihin sa kanila, dyablo, oy, wala kang laban sa akin. Pero kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, when you learn to submit yourself to God, you can resist the devil and he will flee from you. Okay? Dahil ang sasabihin ng dyablo is, sino ka? Pero kung ang gamit mo, if you are under the authority of Jesus, they will obey you. Okay? So, afterwards nito, bakit kaya na nadamay pati yung mga baboy na walang kamalay-malay? Kasi kung yung demon possess lang, na pagkaraan ng panahon, ang sasabihin lang, kung siya ay magkwento ng kanyang buhay, ang sasabihin lang ng tao, baka gawa-gawa mo yan. Pero, Jesus Christ came with a powerful display na hindi makakalimutan ng tao. Walang announcement, but you see, buong kabuhayan na naroon sa tabi nila, 2,000 baboy ang sinapian ng mga demonyo at pagkatapos ay nilunod. So, kaya nung dumating ang mga tao, nakita nila, dati, hindi nila kaya na i-contain dahil kahit anong tanikala, winawasak lang, sinisira lang nung demon possess. And afterwards, nakita nila, nakaupo siya sa tabi ng Panginoong Hesus. And afterwards, kitang-kita rin nila mga lumulutang na mga bangkay ng mga baboy na 2,000. They cannot ignore and they cannot invalidate what the Lord has done, but rather kitang-kita nila. Hindi nila kayang pasinungalingan, hindi nila kayang itago dahil yung katotohanan, yung istorya, lalo na nung sinabi, nung palayasin ng Panginoon ang mga demonyo sa katawan ng taong yon, lahat ng demonyong yon naglipatan doon sa baboy. So the same thing. That's why, as people of God, you have to understand the power of God can deliver you from demon possession, and there will be a restoration of the right and sound mind. At pagkatapos po noon, ang sabi po roon na siya ay nasa tamang pag-iisip. Nakita ng mga tao na, ang sabi roon, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. Tamang pag-iisip at siya'y nakadamit na. Hindi na hubot-hubad. At pagkatapos noon, makikita natin, iyan ang transformation ng isang tao. At syempre, kapag merong ginawa ang Diyos sa iyo, ang gagawin mo ay gusto mong sumunod sa Panginoon. And you have to understand the desire of God ay hindi lamang pansarili, kundi ang naisin ng Panginoon na anumang ginawa niya sa atin ay maging mensahe at maging patotoo sa mga nakapaligid sa atin.
Okay? So that you will see a display of the person's transformation about his mission and vision in this life. Okay? That's why, ang sabi niya roon sa sumunod na mga talata, in verse 38, the man from whom the demons had gone begged that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Or actually, ang sinasabi roon, 10 syudad ang nilibot niya. Lahat ng syudad na yon, pinuntahan niya para sabihin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano yung habag ng Diyos. You see, as people of God, the Lord will transform our lives. Hindi lamang para sa ating kapakanan, hindi lamang para sa atin, kundi para maging halimbawa sa ibang tao, maging larawan tayo ng kabutihan, ng kagandahang loob, ng pagmamahal ng Diyos. God will transform our lives so that we can become a display of the goodness of God. And afterwards, our mission and vision in life will change. Hindi na lamang yung nabubuhay para sa ating mga sarili, hindi na lamang nabubuhay ng 8 to 5, but rather, makita mo na ang nais ng Diyos, we are to go out and tell about the love of God, about the compassion of God. Okay? Kung gaano niya tayo minahal. At ang pagmamahal na yon, walang boundaries. Hindi ho yung ang akala kasi natin, mamahalin tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos, magiging mabuti ang Diyos sa atin kung tayo'y gagawa ng mabuti o kaya tayo magpapakabuti. No, in spite of all our mistakes, of all our sins, of everything about us, God is not looking at your performance. God is looking at His love, at His mercy, at His grace, kung ano ang ginawa ng kanyang anak na binayaran sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, I tell you, has no boundaries. And the love of God is for all people. Walang categories. Hindi ho siya naglalagay ng listahan at kung anuman ang ating mga kamalian. That's why, as people of God, na katulad ho ng taong to, our first calling and first and foremost actually is our loved ones and friends. Huwag mong sarilinin ang storya ng buhay mo. Kundi, tell it to others. Amen? Amen. See? Amen. Alam nyo, you have to know who you are in Christ Jesus. Ang mga kabataan sa panahon natin ngayon, matatapang, di po ba? Matatapang sa mga gulo, sa kaguluhan. Pero dalhin mo yan sa mission. Matapang yan sa kwentuhan. Pero pupunta lang ng CR, magpapasama pa, nakasunod ang mga kasama, naka-flashlight sa kanya, lahat may ilaw. Di ba? Ha? Di ba? Sino sa inyo magsi-CR? Tapos kailangan may kasama, sasamahan. Katabi lang yung CR. Kailangan may kasama pa, nakailaw pa yung cellphone. Bakit? Biglang may kumalabit eh. Alam po nyo, you need to become founded in the Word of God. You need to know the promises of God. Dahil kung hindi mo alam, hello, God loves you, God cares for you. You can go to people and you can tell them about the love of God. You will come across demonic spirits. Mararanasan mo yan kahit saan ka pumunta. Magpapakilala sa iyo ang mga demonyo. Magpapakita sa iyo ang mga kababalaghan. Pero hindi ka dapat matakot. Amen? Hello?
Paano kung tawagin ka na, Pastor, wala po dito sa syudad. Meron. Akala mo lang wala. Nagta-transform din ang mga yan. So you have to understand, God cares for you. God loves you. God knows your situation. God knows your address. Sabi mo sa iyong katabi, alam ng Diyos kung saan ka nakatira at alam niya ang buhay mo. Amen? And God desires to use you. Kaya nga kami, kumbaga, medyo ingat lang kami magdala ng mga young people natin sa mga probinsya dahil baka mamaya hindi nila alam o hindi sila aware sa mga ganun dahil ang alam lang nila ay cellphone. Akala nila, totoo pala to. Okay? Amen. Di ba, Brother John Kel? Meron nga kaming isinamang kabataan eh. Akala mo, makayakap kay Brother John Kel eh. Ha? Di ba wala? Di ba wala? You see, it's a reality. You have to understand. Kahit na nasa modernong kapanahonan tayo, kaya kinakailangan alam natin ano ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Would you turn to your neighbor and tell them, anong kwento ng buhay mo? Tayo manalangin. Our Heavenly Father, we thank you for today. And Lord, thank you that our names are written in the book of life. And that, Lord, you have given us power over all the works of the enemy. And that we can say, no weapon formed against us shall ever prosper. At kahit na ano pa mang mga bagyo ang mga unos ng buhay ang aming pagdaanan, na maaring ito ay mga atake ng kaaway para nakawin ang aming kalakasan, nakawin ang aming kalusugan, nakawin ang mga inilaan mong pagpapala, dahil batid niya na kapag ito'y napasakamay namin at ito'y nagamit ng tama, it will bring glory to your name. Because we believe that as your children, hindi kami nabubuhay na ngayon para sa aming mga sarili, kundi kami ay nabubuhay sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin sa krus ng Kalbaryo at kung ano ang pagkatawag na kanyang ginawa at sinabi at ibinigay sa buhay ng bawat isa, na ang bawat isa ay patutuo. Patutuo ng pag-ibig ng Diyos, patutuo ng kanyang habag, patutuo ng kanyang awa. Awa na palaging sariwa tuwing umaga, pag-ibig na kailanpaman ay hindi nanunumbat at hindi naglilista ng kamalian. Ng kanyang kahabagan, ng kanyang compassion palagi. And so that, Father, we thank you for today. As we commit each and every one, even the young ones, that, Lord, we need to know what you have done for us. And that, Lord, we can tell to others anong ginawa mo sa buhay namin. Na bawat isa sa amin, may kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay. But we thank you dahil pinalayan nyo kami. Pinalayan nyo kami sa karamdaman. Pinagaling nyo kami mula sa karamdaman upang sa ganon, masabi namin sa iba, kung ginawa ito ng Diyos sa amin, kung ginawa niya to sa aming mga buhay, kayang-kaya niyang gawin sa inyo. And Lord, whatever you have done in our lives, may it be a testimony of truly your power. Maraming salamat. Patuloy na pagpalain at patuloy na abutin ang bawat isa, maging ang mga kapatiran na nanonood sa online. So we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. At alam ho nyo ang dahilan kung bakit nais kong mapaalalahanan ang bawat isa sa atin. Kasi sa mga ginawang himala ng Diyos sa buhay po natin, ikaw at ako, tayo ay mga patutuo
ng kabutihan ng habag ng Diyos. And you see, you need to be reminded as well, kasi marami sa atin, eto napansin ko, na kapag pinagpala na ang buhay natin, tayo ay nakadepende na doon sa magagawa natin sa buhay na to, hindi doon sa magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung noon na tayo walang-wala, pinagaling ka ng Diyos sa isang karamdaman, o kaya kahit na meron ka, pero pinagaling ka ng Diyos, that is a testimony at kailangan pang hawakan mo. At kung ginawa niya yun noon sa buhay mo at ngayon ay inaatake ka muli ng karamdaman na kung saan ito ay naging bahagi ng nakaraan mong buhay, pwede mong balikan and you can start to declare and say, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and by His stripes, I was healed. Or, yung awit natin kanina, the weak to say, I'm strong, the poor to say, I am rich, because of what the Lord has done. Kung pinalaya tayo noon, na dati napakahirap ng buhay natin pero pinagpalat, pinaunlad ng Diyos, nagpadala ng mga tao na hindi naman natin niligawan o nilapitan at hiningan ng tulong, pero pinadala ng Diyos para tulungan tayo at baguhin kung ano ang ating financial o economic situation. Then, the very reason that the Lord has blessed you is so that you can tell others to put their trust in God and that God can bless them. Na sa mga dati, ang kwento ng buhay natin, tayo nangungupahan tayo, walang tahanan, pero binigyan ka ng kakayahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, ngayon mitirahan ka na, sasakyan ka na, and everything. And that you can tell them, if God can do it in my life, then God can do it in your life. Ano ang kwento mo? So, I want you to go with me in 2 Corinthians chapter 9, and I want to start in verse 6. In verse 9, or rather verse 6, ang sabi niya roon, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Sa buhay na to, ang Diyos din ay nagbigay ng susi kung paano mapagpapala ang buhay ng isang tao, o kaya makita natin paano nagfo-flow yung ating mga sitwasyon o economic life natin. Then verse 7, ang sabi niya roon, everything actually is from the heart. Okay? God loves a cheerful giver. It should be out of joy, out of, Lord, dahil sa ginawa mo sa aking buhay. At ngayon, pagdating sa verse 8, dahil ang sabi ng Panginoon, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So that in all things at all times, having all that you need. So sabi niya roon, eto dapat, you need to abound in every good work. Then verse 9, ang sabi ng iba, paano naman kami na walang-wala? As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Or actually, it speaks about God giving even to the poor. Halimbawa, walang-wala ka, ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos? Nung unang araw, wala akong kakayahan na tumulong financially sa aking mga kasamahan noon. So every time we go to missions, pagbalik namin, ang gagawin ko, huhugasan ko ang kanilang sasakyan. Dahil sabi sa akin, bakit mo hinuhugasan? Anong layunin mo? Sabi ko, wala akong maitulong, kundi hindi kita maipag-drive. Kasi during those times, wala akong pang-lisensya. Kaya hindi ako makapag-drive. Pero nung marunong na akong mag-drive, ako na nagvo-volunteer mag-drive. Pero nung di pa ako nagda-drive, so ang tanging magagawa ko, hugasan yung sasakyan. Okay? So, and then, nung magsimula ako sa ministry, dahil wala akong maiko-contribute, wala akong abilidad, hindi katulad ngayon, na hindi ako marunong mag-usher, dahil hindi ako palangiti. Suplado ho ako. Okay? Hindi ako marunong makipagkamay, di ako nakikipag-usap. Kaya ang
naging unang ministry ko yung CR. Tiyakin na ang CR ay hindi mapanghi. Yan ho, ang binhi ko nung mga unang araw. Walang-wala. Pero yun ang pwede kong gawin. God has given strength. God has given or anything that you can do. Okay? So God gives even to the poor. Then verse 10, ang sabi niya, verse 10, now he who supplies seed to the sower, God will always give a seed before food. Anong silbi ng seed? Dahil ang seed, kapag tinanim mo yan, magbubunga yan. Sa isang mangga, isang pirasong mangga, alam mo kung ilang butil ang meron sa loob niyan. Right? Alam mo, ilan? Isa. Pero doon sa loob ng butil na yon, alam mo ba kung ilang mangga ang pwedeng ibunga noon? Isang puno, pero hindi mo alam kung ilang bunga ang pwedeng maani or ibunga pagdating ng araw. The same thing. That's why God will give you a seed and afterwards bread for food. Ang sabi niya, will also supply and increase, or actually I like the other translation that says will multiply. Actually, every time we give, we are accessing the power of multiplication to come into our lives. Ang sabi niya ron, and multiply your seed for sowing and increase the harvest of righteousness. So that in return, verse 11, everyone can be enriched in every way so that we can be generous as well in every way. And through us, it will produce thanksgiving to God. The glory goes to the Lord. Amen? Kaya nga, pagdating nitong halimbawa, pasukan, we can give supplies to others, each and every one. You can do something, and they will give thanks to God. Okay? So, know and understand, everything starts in the heart. Generosity starts in the heart. Would you turn to your neighbor and tell them, generosity starts in the heart. Tayong lahat ay tumayo. Heavenly Father, in Jesus' name, as we come to our offering, Lord, we just want to honor you. We just want to say thank you so much. For you are the God who supplies all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. You are the Lord our provider, and you are the God who multiplies every seed being sown into the kingdom. Lord, as we honor you with our tithes and our offerings, salamat Ama sa bukas na kalangitan, and salamat for open doors for your people. Thank you, Lord, for favor to come upon your people, favor with all men and favor with all circumstances. And we give you praise, even as by faith we receive. And I declare to your people, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen.